Habang papalapit ang buwan ng Abril 2025, ang mga pensyonado ng ISEA sa buong Pilipinas ay sabay-sabay na nag-abang sa ikalawang batch ng kanilang pensyon. Ang buwanang disbursement na ito ay nagsisilbing mahalagang tulong pinansyal para sa maraming senior citizens na tumutulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, bayarin sa ospital, at iba pang pangangailangan. Ang Social Security System, LAS, ay patuloy na nagsusumikap upang matiyak na ang mga pensyonado ay natatanggap ang kanilang mga benepisyo ng maaga at walang aberya. Gayunpaman, sa patuloy na pagbabago ng ekonomiya at mga usapin ukol sa reforma sa pensyon, marami ang nagtataka kung ang darating na release ay may kasamang mga pagbabago. Sa nakaraang mga taon, tumataas ang panawagan mula sa iba't ibang sektor na itaas ang buwanang halaga ng pensyon. Ang mga grupong nagtataguyod ng karapatan ng mga senior citizens, mga mambabatas, at iba pang organisasyon ay binibigyang diin ang patuloy na pagtaas ng halaga ng bilihin at ang mga hamon na kinakaharap ng mga pensyonado sa pagtugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Bilang tugon, ang gobyerno ay nagsagawa ng ilang hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mga senior citizens, kabilang ang mga panukalang batas na naglalayong itaas ang halaga ng pensyon at gawing mas mabilis at maayos ang proseso ng pagbabayad. Subalit, marami sa mga pensyonado ang nananatiling naguguluhan tungkol sa aktwal na epekto ng mga iminungkahing pagbabagong ito. Ang tanong ay, ang ikalawang batch ba ng pensyon sa Abril 2025 ay magkakaroon ng pagtaas sa halaga ng pensyon? O mananatili pa rin itong pareho sa nakaraang buwan? Ang mga katanungang ito ay patuloy na bumabalot sa isipan ng marami habang hinihintay ang opisyal na anunsyo mula sa RAEA at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Isa sa mga pangunahing alalahanin ng mga pensyonado ay ang sapat ba ang kanilang buwanang pensyon upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, maraming pensyonado ang nahihirapan sa pamamahagi ng kanilang limitadong kita. Para sa ilan, ang pensyon na kanilang natatanggap ay siyang tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan, kaya't anumang pagtaas sa halaga nito ay isang malaking tulong. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng konkretong impormasyon ukol sa mga posibleng pagbabago, marami ang patuloy na nag-aalala. Bukod sa mga isyu ukol sa halaga ng pensyon, may mga katanungan din tungkol sa oras at paraan ng pag-release ng mga pensyon. Ayon sa nakagawian, ang mga pensyon ng ISEA ay inilalabas sa mga partikular na araw ng bawat buwan, at ang ikalawang batch ay karaniwang sumusunod sa unang batch ng ilang linggo. Gayunpaman, may mga pagkakataon sa nakaraan na nagkaroon ng mga pagkaantala dulot ng iba't ibang salit tulad ng mga teknikal na problema, issue sa mga bangko, o mga hamon sa logistic. Ang mga pagkaantalang ito ay nagdulot ng pagkabahala sa mga pensyonado na umaasa sa tamang oras ng pagdating ng kanilang mga benepisyo upang mapamahalaan ang kanilang mga gastusin. Upang matugunan ang mga nabanggit na issue, ang ISEA ay nagpatupad ng ilang hakbang upang mapabuti ang kahusayan at pagiging maaasahan ng proseso ng pag-release ng pensyon. Kabilang dito ang paggamit ng mga digital na plataporma para sa online na transaksyon, pakikipagtulungan sa iba't ibang institusyong pinansyal upang mapalawak ang mga access points, at pagtatayo ng mga help desk upang matulungan ang mga pensyonado sa kanilang mga katanungan at problema. Bagamat ang mga hakbang na ito ay may iba't ibang antas ng tagumpay, ito ay isang hakbang patungo sa modernisasyon ng sistema ng pensyon at pagpapabuti ng kabuuang karanasan ng mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga pagsusumikap na ito, patuloy ang mga hamon. Ang ilang mga pensyonado, lalo na ang mga nakatira sa mga liblib na lugar, ay nahihirapan pa ring makuha ang kanilang mga benepisyo dahil sa kakulangan ng mga pasilidad sa bangko o hindi sapat na koneksyon sa internet. Para sa kanila, ang mga tradisyonal na paraan ng pag-release ng pensyon, tulad ng personal na pagkuha sa mga sangay ng ISEA, ay nananatiling mahalaga. Gayunpaman, sa patuloy na pag-push para sa digitalisasyon, may mga pangamba na ang mga individual na ito ay maaaring maiiwan sa sistema ng pensyon. Bukod dito, ang isyu ng sapat na pensyon ay nananatiling isang mahalagang usapin. Bagamat ang gobyerno ay nagsagawa ng mga hakbang upang tugunan ito sa pamamagitan ng mga iminungkahing batas at reforma, ang aktwal na implementasyon ng mga hakbang na ito ay mabagal. Maraming pensyonado ang nagtataka kung kailan nila mararanasan ang mga konkretong pagbabago sa kanilang buwanang benepisyo. Hanggang sa maisakatuparan ang mga pagbabagong ito, patuloy nilang tinatanggap ang kanilang kasalukuyang pensyon, na para sa marami ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan.
Habang ang ISEA ay naghahanda para sa pag-release ng ikalawang batch ng pensyon sa Abril 2025, mahalaga para sa mga pensyonado na manatiling updated sa anumang balita o pagbabago sa proseso ng pag-release. Regular na nakikipag-ugnayan ang IAEA sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel tulad ng opisyal na website, mga social media platforms, at mga lokal na tanggapan ng ISEA. Sa pamamagitan ng pagiging konektado at maagap, matitiyak ng mga pensyonado na matatanggap nila ang kanilang mga benepisyo ng walang aberya. Sa kabuuan, habang ang ikalawang batch ng pag-release ng ISEA pensyon sa Abril 2025 ay inaasahan ng marami, ito ay may kasamang mga tanong ukol sa mga posibleng pagbabago sa halaga ng pensyon at proseso ng pag-release. Habang ang mga talakayan ukol sa reforma sa pensyon ay nagpapatuloy, umaasa na ang mga ito ay magdudulot ng makabuluhang mga pagbabago na magpapabuti sa kalagayan at kapakanan ng mga senior citizens sa buong bansa. Hanggang sa maisakatuparan ang mga pagbabagong ito, Kinak.